That's the result, mga kababayan, of a thorough investigation ng Quadcom, and it is on official records. Kaya yung sinasabi ni Sara is an exact description ng past administration, not of this administration, na kanyang pinariringgan po, na ginagawa na niya na isang pribadong negosyo ang ating gobyerno, at may matindihan niyang corruption, and it threatens our freedom and sovereignty. Hello po mga kababayan. O sana niya Mr. Maravilla si Sara Duterte ngayong Independence Day. Na-invite din pala doon sa lugar lang nila magsalita. Diyan na niya Mr. Maravilla yung mensahe. Puro naman po baliktad. Puro baliktad sa kanyang ginagawa, sa kanyang pag-ugali. Sabi ni Sara Duterte, corruption threatens sovereignty, freedom. Talaga niya, Mr. Maravillas, may lakas ng loob mag-topic tungkol sa korupsyon. Napakalakas ng loob mag-topic tungkol sa korupsyon. Siya mismo na-impeach dahil po sa korupsyon. At malamang makonvict, mga kababayan, sa bigat ng ebidensya. Pero she has that gall to speak about corruption, sovereignty, and freedom, mga kababayan. Iyan niya Mr. Maravillas kasi si Sara ginawa lang ng speech, ng kanyang speech writer. Hindi man talaga yun yung kanyang idea. Malamang po. Sabi nga dito sa amin, ang mensahe mo anya, suhay sa hawak, yung separado sa katawan, suhay sa hawak, separate, mga kababayan, unhinged, madaling sabi kung sa English, unhinged. O yan siya mga kababayan. Sabi dito sa report ng Inquirer, Vice President Sara Duterte in her independence message on Friday warned that corruption and poor governance undermine the country's sovereignty and the freedom won by Filipino heroes. Nagsalita yung malinis, yung hindi sangkot sa korupsyon, na hindi nga sinasagot. Hanggang ngayon, walang sagot. Sabi ng defense panel, prosecution panel wala. Sabi ng prosecution panel, walang sinabmit na sagot. Yung sagot, hindi man sagot. Lahat ng aligasyon hindi sinagot, mga kababayan. Then sabi niya dito, corruption is not only about stealing money. It steals opportunity, it steals dignity, and it steals hope, and ultimately it steals freedom itself, sabi po ni Sara Duterte sa kanyang mensahe sa Davao. Kanina lang po. Duterte said freedom was never handed to Filipinos but was earned through sacrifice and courage, recalling the struggle against colonial rule. Pagkatapos, yung mismong kanyang tatay, after na isacrifice, mga kababayan, yung buhay ng ating mga bayani para ipagtanggol yung ating sovereignty, kalayaan, yung kanyang tatay nagsabi na pwede na niya ninyo kaming gawing province. Sabi sa China, pwede na daw gawing province yung Pilipinas. Puro po baliktad ang mga pinagsasabi. Pati ng kanyang tatay at siya mismo sa issue ng korupsyon na hindi man po niya sinasagot ang issue ng korupsyon na inaakusa sa kanya mismo, mga kababayan. Kung ako po ang nasa kalagayan ni Sara na may kasong korupsyon, I'll not touch about corruption kasi nakakahiya. Diba? Kaya lang wala na silang ganyan, mga kababayan.
Sabi pa niya, Duterte said further that threats to sovereignty niya do not only come from foreign powers, but can also emerge from within government institutions. We fought for our sovereignty against foreign invaders, but sovereignty is not lost only to those who come from foreign shores. This is also lost anya whenever public service becomes a private business, when government officials behave like a syndicate in stealing the people's money. Yan mismo yung na-found out po, Sarah, ng Quadcom sa investigation po ng Congress. Ano sabi ni dating congressman, yung namatay na congressman Romeo Acop? Ayan o, malinaw. Sa naging pahayag ng House panel, ex-President Duterte, Center of Grand Criminal Enterprise, sabi dito sa report ng Inquirer noong December 14, 2024. Yan o, malinaw. O, i-refresh natin yung isipan ni Sarah based dito sa findings ng Quadcom. Sabi dito, former President Rodrigo Duterte appears to be at the center of a grand criminal enterprise to wage a brutal war on drugs to enable to profit from the very same scourge he had openly and strongly campaigned to eliminate, according to a preliminary report on months-long House inquiry. As it turned out, Duterte was the face of illegal drugs and criminality, sabi sa report ni Acop, in the country. Reading a report on the findings of the House Quad Committee on the links between Philippine offshore gaming operators or POGOs, illegal drugs, and extrajudicial killings during the previous administration. Kaya sabi ni Acop, nabudulan niya tayo, napakasakit. Ladies and gentlemen, the Quadcom has started to uncover a grand criminal enterprise, and it would seem that at the center of it is former President Duterte. Napakasakit po nito dahil pawang tayo ay nabodol. So lumalabas mga kababayan, grand criminal enterprise, yung POGO, yung drug syndicate niya, corruption in government, the war on drugs. Parang sa speech ngayon ni Sara Duterte, dinidescribe niya yung administrasyon ng kanyang tatay. Tama po? Malinaw na description ng previous administrasyon ng kanyang tatay ang sinasabi ni Sara. That is not in reference sa ating present administration. It is a clear reference. Itong sinasabi mga kababayan ni Sara sa administrasyon ng kanyang tatay. Yan ang sinasabi ni Sara dito. Exact description ng administrasyon ng kanyang tatay. This is also lost whenever public service becomes a private business. When government officials behave like a syndicate in stealing the people's money. Sakto mga kababayan sa naging na-uncover sa sa investigasyon ng Quadcom. Yan napakasakit po nito dahil pawang tayo ay nabudol. Ladies and gentlemen, the Quadcom has started to uncover a grand criminal enterprise, and it would seem that at the center of it is former President Duterte. He said that a former right-hand man of Duterte who had testified during one Quad Committee hearing dismissed narcotics officer Eduardo Asier to describe the former chief executive as the Lord of all drug lords. Napakasakit po dahil Mr. Duterte won on a platform of a hardline stance against illegal drugs and criminality. Siya pala ang mukha ng illegal drugs at kriminalidad, said Acop, a retired police general who was chief of the Criminal Investigation and Detection Group. He said the Quad Committee's job was difficult in that no one wanted to go up against a popular former president. But like Duterte, lawmakers were elected by the people and have a responsibility to them, sabi po niya.
Kaya ipagpapatuloy po natin ang ating inquiry at sisiguraduhin po naming aayusin ang ating mga batas upang masiguro na hindi na maulit ang mga kaganapang ating natuklasan, sabi po ni Ako. Nagets ninyo, malinaw? That's the result, mga kababayan, of a thorough investigation ng Quadcom, and it is on official records. Kaya yung sinasabi ni Sara is an exact description ng past administration, not of this administration, na kanyang pinariringgan po, na ginagawa na niya na isang pribadong negosyo ang ating gobyerno at matindihan niyang korupsyon, and it threatens our freedom and sovereignty. Yung mismo ng ating Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan, yung nasa sentro ng pagpapaimbestiga, at yung mga sangkot sa korupsyon, karamihan po na sangkot, mga kaalyado niyang senador, the Duterte senators. Yung may mga plunder case, di ba mga senador na kaalyado niya na nanggugulo ngayon sa Senado? Na sinasabi niya, mga kababayan, ginugulo ang Senado. Hindi po ginugulo ang Senado ng Marcos administration. Never na nanggulo ang ating Pangulo. Walang rason na manggulo ang ating Pangulo. Ang nanggugulo po mismo, kayo and your allies sa Senado ay siyang nanggugulo. Lahat po baliktad yung kwento ni Sara Duterte. Ito, sabi niya dito sa kanyang speech sa Davao, Duterte described corruption as a direct attack on the welfare of Filipinos, saying every peso stolen from public funds deprives citizens of essential services and opportunities. Tama ka, kaya nga kailangang harapin mo yung impeachment trial kasi nandun mismo sa articles of impeachment yung corruption sa confidential funds. Kailangang ipaliwanag mo kung paano ginastos yun. Paliwanag mo kung bakit in just 11 days na nadiscover 18 hours lang pala, sabi ni Madriaga, ubos na yung 125 million pesos. So kailangang ipaliwanag mo yon. Kasi kung hindi mo na maipaliwanag, si Mary Grace Piatos, wala kang karapatan na to speak about corruption. Kasi kayo mismo, inaakusa ng corruption. You have no moral authority, Sara, to speak about corruption. Kasi ikaw mismo, hindi mo sinasagot yung corruption allegations against you. Iniiwasan mo. Paano nangyari, sagutin mo, paliwanag mo doon sa Senado? Paano nangyari na yung tawag dito? Safe house na nirintahan mo, ang halaga is 250,000 per month, per night. Saan dito sa Pilipinas may safe house na ang halaga ng renta 250,000 per night? Ituro mo sa amin. Bakit yung mga resibo, acknowledgement receipts, mga pangalan, puro chichirya? Paliwanag mo yon, baka maniwala kami dito sa speech mo about corruption. Na sabi mo, dapat pinapahalagahan every single peso. Dapat pinapahalagahan. Kasi ito ay para sa ating mga mamamayang Filipino. Pero pag hindi mo yun sinagot, iwas pusit ka, tapos you speak about the corruption, sino maniniwala sa kwento mo? Di ba? Yan ang sabi niya dito. Every peso stolen from the people's treasury steals a child's freedom from hunger. It steals a student's freedom from literacy or substandard education. Sagutin mo muna yung mga nabubulok na pagkain sa DepEd nung panahon na para yun sa feeding ng mga bata. Bakit nangabulok? Sagutin mo muna yon. Iniwasan mo yon sagutin.
Bakit pala nangabulok yun? Ah, sabi mo, mahalaga yung bawat peso. Mahalaga pala. Bakit 125 million pesos nagastos ninyo in just 18 hours? Sana punta yung 125 million. Sagutin mo muna ang maayos. Huwag iwas ng iwas. At kung ano-anong kinikwento po ninyo as if nakikipaglaban kayo sa korupsyon. Paano kayo nakikipaglaban sa korupsyon na kayo mismo po inaakusa ng korupsyon? At yung nagpapaimbestiga ng korupsyon, yung ating Pangulong Bongbong, inaaway po ninyo. At karamihan sa mga sangkot, kaalyado po ninyo, mga senador, may kaso plunder. Si Jinggoy Oto nakulong na. May mga susunod pa na makukulong sa mga kaalyado ninyong senador. Doon tahimik kayo. Pag nasangkot yung mga senador na kaalyado, tahimik kayo. At dito sa issue sa inyo, corruption allegation, tahimik kayo kung ano-ano mga pinagsasabi ninyo para pagtakpan yung totoong issue na dapat sinasagot po ninyo. Yan ang sabi niya. It steals a student's freedom from illiteracy or substandard education. It steals a patient's freedom to obtain quality health care. It steals a worker's freedom to earn a decent living. Nagsalita yung inaakusa na nagnakaw ng confidential funds. At hindi man sinasagot. Kung totoong hindi nagnakaw, hindi sinasagot. Iwas ng iwas, galit pag tinatanong. Yan sabi niya dito, every ghost project is a classroom never built. Kamusta naman, Sarah? Yung pinatayo ninyong classroom sa 3,000 plus na dapat pinagawa ninyo, 3% lang, 198 lang napagawa ninyo. 3%. Yung kayo DepEd Secretary pa, bakit may lakas kayo ng loob na magsalita ng ganyan? Binigyan kayo ng pagkakataon to lead the Department of Education. Anong ginawa ninyo? Tree planting. Di ba? Pinatanggal lang ninyo yung visual aid. Na imbis makatulong, lalong nabobo yung mga mag-aral kasi walang visual aid. Bagsak yung edukasyon natin. Di ba? Ngayon maayos na with DepEd Secretary Angara. Maganda na yung ating edukasyon. Pero nung kayo yung DepEd Secretary, ano pinagagawa ninyo? Yung feeding nga lang, you fail. Pinabulok yung mga pagkain para sa mga bata para tumalino. Yung computer na diniliver substandard. Mga classrooms na dapat pinagawa, 193 na ipagawa ninyo sa 3,000 plus na target. 3% lang na ipagawa ninyo. So wala kayong karapatan na dumaldal ng dumaldal habang nang binigyan kayo ng pagkakataon na magtrabaho, hindi man kayo nagtrabaho. Namulitika lang kayo. Ano yung naalala sa inyo as DepEd Secretary? Yung additional vocabulary. Tambalos-los. Of all words, yung masama pang salita, yung naalala. At siyempre yung pagmumura ninyo sa ating Pangulong Bongbong Marcos at pagbabanta. Yon ang natingala ng mga kabataan sa inyo. Kaya sabi ni Atty. Ligotan, ang pinakang mabigat na kasalanan ninyo na dapat kayo matanggal bilang Vice Presidente, yung pagbabanta. Kasi kung nasa ibang bansa daw, kung kayo ay Vice Presidente ng ibang bansa, sabi ni Atty. Ligotan, private prosecutor, matagal na kayong tanggal. Tama ba? Sabi pa niya, let us choose truth. Let us choose accountability above all. Let us choose hope. Sa inyo po, walang katotohanan sa inyo. Lahat ng mga kwento ninyo, puro kasinungalingan. Puro paninira sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Di ba?
Walang katotohanan. Lahat ng akusasyon ninyo, kasinungalingan. Tapos sasabihin nyo, let us choose truth. Sabi ninyo na yung gobyerno nito walang direksyon. Kayo may direksyon kayo. Napaka-clear yung direksyon ng bagong Pilipinas. Di ba? At napakadami yung na-achieve ng Marcos administration. Ang nangyayari, lahat ng mga accomplishment, achievements ng ating Pangulong Bongbong Marcos, sinisiraan ninyo. Natatakpan ng lahat kasinungalingan na pinapakalat niyo mismo at ang inyong mga kampon. Puro pinapakalat mga fake news. As if kayo may nagawa. Wala kayo, zero contribution po kayo sa gobyerno. Di ba? Napakalinaw. Wala kayong may pagmamalaki na achievement kasi puro kayo biyahe, puro lang panira. Inaaway yung ating administrasyon, di man kayo inaaway. Kayo man lang yung nang-aaway. Di ba? Tapos sasabihin ninyo, let us choose accountability. Harapin ninyo yung impeachment, articles of impeachment, sagutin ninyo. Kasi until today, hindi man ninyo sinasagot. Maniwala kami sa sinasabi ninyo na let us choose accountability. Kayo mismo pinapanagot. Pero umiwas kayong sagutin. Di ba? Yan ang problema. Puro baliktad ang mga pinagsasabi ninyo. Ito si Sarah. We fought for our sovereignty against foreign invaders. But sovereignty is not lost only to those who come from foreign shores. Nawawala rin ito sa tuwing ang serbisyo publiko ay nagiging pribadong negosyo. Kung ang mga Iyan mismo yung gawain ninyo eh. Ginawang pribadong negosyo ang gobyerno. Kaya nga ayaw ninyong matanong, opisyal ng gobyerno di ba? Ang turing ninyo, ang gobyerno, pribadong company. Kasi kung ang turing ninyo sa gobyerno, hindi pribadong negosyo, dapat accountable kayo. Pag tinatanong kayo, dapat hindi kayo nagagalit. Kasi kailangan yung transparency, accountability sa gobyerno. Di ba? ay sindikato. Sindikato, Na ang yun mismo yung description ni Akop sa administrasyon ng tatay ninyo, sindikato. pera ng bayan. And pesos Di ba, mga kababayan? Ito po yung press con ng House Prosecution Panel with the House private prosecutors, mga kababayan. At tinanong dito kung alin yung pinakang mabigat among the articles of impeachment laban kay Sara. To the private prosecutors. As we all know po, there are 4 articles of impeachment. Merong about confidential fund misuse, alleged confidential fund misuse, unexplained wealth, bribery, and the threats to the president. Sa mga private prosecutors po, which do you think yung strongest among the articles of impeachment which would lead to the conviction of the vice president? I think I've been asked that question ilang beses na, at saka yung sagot is diretso. Yung pinakamalakas, tsaka yung pinakamalubha na kasalanan ng Vice President, yun yung pagtatangka sa buhay ng ating Pangulo, sa kanyang kabiyak, yung First Lady, tsaka yung former Speaker of the House. Hindi po normal sa isang civilized na bansa gaya ng Pilipinas na yung isang vice-presidente i-aanunsyo sa publiko that she already contracted an assassin to kill no less than the President, the First Lady, and the former Speaker of the House.
kung yung ginawa ng Vice President ay nangyari sa ibang bansa, matagal na pong napatalsik sa posisyon yung Kita ninyo? Vice President. Let's ask the public, let's ask the media. Okay? Is it normal to do that? So personally, that is my take as to ano yung pinakamalakas, yun yung pagbabanta sa buhay ng no less than the highest officials of the land. How about the others? Lahat. Amen. Lahat. O ngayon, tinanong si Atty. Ligutan kung bakit nag-volunteer siya sa pagiging private prosecutor. So ito yung kanyang naging paliwanag. He's standing beside legal giants, luminaries in the persons of Atty. Kapunan. Then we have Chairwoman Jingy Luiso and of course Congressman Chel Diokno. We acknowledge the hard work that this endeavor entails. It will not be an easy task unseating and removing from office the Vice President of the Republic, but it is a task that we do not take lightly. We know this is a solemn obligation that we have to the Filipino people to exact accountability even from the highest of officials of the land. What really motivated me from joining the private prosecution team is the story of a school principal that is ordered to be imprisoned for 11 years for pocketing 5,000 pesos. 11 years for pocketing 5,000 pesos for a school principal. What signal would it give to our children? What signal would it give to generations of Filipinos that will follow? If we can send to jail somebody for pocketing 5,000 pesos for 11 years, why can't we remove from office the sitting Vice President for misusing millions of pesos of public funds? We are here because we are advocates of the rule of law. We believe that the law must be applied equally with force to everyone, no matter how high your stature is in society. Having a famous family name should not give you a free pass. You should be held accountable as with any other Filipino out there. That's all. Di ba? Kaya nag-volunteer siya. Pinakulungan niya 11 years yung isang principal na nagnakaw ng 5,000. Pagkatapos hindi natin itatanggalin ang isang vice-presidente na nilustay ang milyon-milyon na pera ng bayan. Yan ang punto dito ng private prosecutor na si Atty. Ligutan. Pagkatapos si Sara Duterte may lakas ng loob na magsalita tungkol sa korupsyon. Linisin mo muna yung pangalan po ninyo before you speak about corruption. About accountability. Linisin mo muna. Pag malinis yung pangalan ninyo, then you have all the moral authority to speak about corruption, fighting corruption. Pero kung kayo umiiwas mismo sa pananagutan, then you don't have the business. You don't have the moral ascendancy to speak about it, about corruption, na kayo mismo ay inaakusa ng korupsyon. Ganun lang po yon mga kababayan. Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo. Mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan na, mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, Indian National. Ito mga mga European sila.
Ito naman yung bago naming product na binibenta online, iGlow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po sa mga pulses in other affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas na mga kasukasuan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Ito naman po yung bagong product naming binebenta online. I am Worldwide Amazing Pure Organic Barley. Powdered drink mix from Australia. Mainam po ito sa mga cancer patients. Tulad nitong si Yuli Tan, isang cancer survivor, ovarian cancer survivor. Sabi niya, barley did not just save my life. It gave me a new life. In 2019, Yuli faced the fight of her life. Through surgery and harsh chemotherapy, I am Worldwide Amazing Pure Organic Barley became her source of strength. It boosted her immune system when she needed it most and gave her the energy to keep going. 100% organic po siya. Immune system boosted, trusted by survivors. For your inquiries and orders, dumiretso na lang kayo sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. Sa mga mahilig naman po sa mga imported bags and wallets, dumiretso na lang kayo kay Ma'am Eileen Rosales, Eileen Closet. Nakabase siya po sa Amerika. Ito yung kanyang live streaming. Pwede kayong mag-order sa kanya every Sunday, 7 o'clock in the evening. Philippine time.